Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President pro tem shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray, kasi at that time, balita po namin, na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo, or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text yesterday, pumunta lang daw ako or si Senator Loren para nga at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan, that's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating, so 12 plus 1 equals 13. So 12 pa rin po ngayon, ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Hindi po ba ako lang ang katangi-tangi sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee para walang Blue Ribbon Committee hearing bukas, para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Pinalitan nila ang presiding officer. Bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality sa
conduct or pag-usog ng impeachment court. Alam niyo po, madidelay po ang impeachment sapagkat pag pinitan ang rules ay kailangan pa ho na magkaroon ng publication. So pati po ang ating mga arrangement ngayon magbabago. Bukod pa ho doon, pwede mag-motion for reconsideration kung legal. Ang problema, illegal po ang sesyon kanina. So this is their answer to the crisis they made. From May 11 till now, crisis after crisis, pinapasok yung NBI noong May 11, binaboy din tayo noong May 13, pagkatapos issue after an issue, at ngayon naman po, instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos uumpisa na natin ang impeachment, they're going to bring the Senate and the country into a political crisis. Ako'y nakikiusap sa lahat. Correct your mistakes. Wala namang problema because I issued an advisory kanina na nakasine die tayo. The country is already in economic crisis. Hindi lang nararamdaman to ng mga upper class. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay tayo ng personal opinion dito po sa naging live na naman ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Patungkol nga po sa magaganap bukas na tuloy po ang hearing sa Blue Ribbon Committee patungkol po dito sa flood control. Pero ito nga po yung isang malaking babala. Alam niyo yung mararamdaman nyo kay Senator Alan Peter Cayetano na dala-dala niya talaga yung napakalaking pressure sa kanyang panunungkulan bilang Senate President at sa kasalukuyang nangyayari ngayon dito sa Senado, no, na tila ayaw talaga, no, na masimulan na buksan itong flood control scandal, no, na imbitahan itong mga gustong mag-testify ng kanilang mga salaysay patungkol sa nalalaman nila dito nga po sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera. So dito mga kababayan, nakakainis lang. Ito yung nararamdaman natin na pakiramdam natin na bakit ganun, no? Na dapat sila yung senador, sila yung mga may kapangyarihan na sana ay mabulatlat o malaman na natin yung kabuuang kwento kung paano nga ba nangyari itong malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero all of the sudden, parang nahahati sila. So wala silang iisang goal mga kababayan na dapat ipakita sa taong bayan itong matagal nang hinihingi na accountability and transparency. So biruin ninyo, nagtatanong na itong mismong Senate President, abogado, mga kababayan, at napakaraming nalalaman sa batas bukod pa sa experience niya dyan sa kanyang trabaho bilang public servant, na nagsasabi na kina-question niya na din yung ating konstitusyon at ang pagkakaroon ng demokrasya ng ating bansa kasi parang wala na nga, 'di ba? At yung ilang mga naging reaction video natin at maging sa iba na nagko-commentary din o yung ibang mga political vloggers na nagsasabi na may demokrasya pa ba ang bansa o tayo ay nasa ilalim na ng silent martial law. Although, alam niyo yung ginagawa kasi ngayon sa mga kritiko, yung mga hindi align sa nais ng administrasyon ni Marcos, parang sila yung mga naiipit or nakakasuhan o pilit na pinapatahimik. Yun yung natin observation natin kasi hindi lang naman sa isa, dalawa, tatlo ginawa itong mga bagay na to. Kamakailan, ito nga kahapon nga si Congressman Kiko Barsaga, 'di ba, na tuluyan ng napatalsik sa lower house o pagiging congressman. Imagine niyo 'yan, siya yung nag-expose ng allegedly na itong mga congressman, mga kababayan, majority ay nakatanggap di umano ng maleta o ng pera, no, kapalit ng pagpirma sa impeachment ni VP Sara Duterte and also sa flood control, no, na dawit din yung ilang mga malalaking pangalan dyan sa kongreso na di umano nakatanggap din daw ng pera galing dyan. So imagine niyo ilan yung nag-stand up o yung tumayo sa kanilang mga prinsipyo,
no, tumayo sa kanilang mga sarili na talagang magbigay ng salaysay at kanilang mga nalalaman patungkol nga dito sa malawakang korupsyon sa lower house, and also dito naman ngayon sa Senado na nangyayari pong kaguluhan, which is sinasabi naman po ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala naman po talaga na kaguluhan sana dyan sa Senado, no, at ito lang ay parang pinalalabas na magulo ang Senado para nga syempre yun yung ma-feed sa mamamayang Pilipino, no, kasi meron din tayong parang narinig, no, ito ay hearsay lang naman at hindi ko naman sinasabi na talagang totoo or hindi totoo. May narinig tayo na isang acquaintance, no, kaibigan siya ng kaibigan ko na nakapunta din daw sa loob ng Senado, at di ba yun napapanood daw natin sa Senado na very intense yung nangyayari sa loob, pero doon naman daw payapa naman daw, tahimik, smooth, yung harmony okay naman daw. So maybe di ba syempre senador sila, kailangan nila ipakita yung professionalism nila kahit na sabi mo may mga differences sila sa kanilang prinsipyo at pananaw. Pero when it comes kasi sa usapin ng pambansa at kapakanan ng taong bayan, kinakailangan mo talagang isaalang-alang, at kahit magkaiba ang inyong pananaw, dapat nauuna pa rin yung kapakanan ng mas nakakarami at kapakanan ng bansang Pilipinas. Kasi ayan yung hiniram nilang mandato sa ating taong bayan na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan upang sila ay maupo at maglingkod sa atin. So this time, kailangan talaga natin na alamin ang katotohanan, kasi habang papalapit bukas na kasi na mag-uumpisa na naman tong Blue Ribbon Committee at iimbitahan nga. Actually parang may mga nakita akong post sa Facebook. I don't know if it's legit, no, na may mga pangalan na iimbitahan, kabilang na nga dyan si dating House Speaker Martin Romualdez, tapos yung 18 Marines, tapos yung iba pa na gustong mag-testify o mga resource person, yung mga naimbitahan patungkol dito sa malalang nakawan na nangyari sa Kaban ng Bayan. So ito yung hinihintay ng taong bayan, mga kababayan. At the same time, syempre hindi naman natin maikakaila itong impeachment ni VP Sara Duterte, no, na sa ginawa ngayon ng minority, mga kababayan, na sinasabi nga po ni Senate President Alan Peter Cayetano na illegal yung kanilang ginawa ngayon at wala to sa Constitution, ay talagang napakadelikado, mga kababayan, no? So hindi naman tayo abogado, hindi naman natin alam kung ano yung kalakaran dyan sa Senado, kung paano ba nag-work yan. Kaya thankful tayo kay SP Alan Cayetano na ipinapaliwanag niya sa atin, sa mga ordinaryong Pilipino, kung ano ba yung role o ano ba yung ginagawa dyan sa Senado, na hindi tayo basta-basta dapat naniniwala at dapat alamin natin talaga yung both side of the story upang nang sa ganon ay hindi tayo maligaw at malinlang basta-basta. So please comment down below, mga kababayan, ano yung comment nyo patungkol dito sa mga naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.